Kahit may mga sira ng natamo ang mga barko na ginagamit ng Pilipinas sa resupply mission nito sa Ayungin Shoal, tiniyak ng AFP Western Command na walang magbabago sa kanilang RORE mission. Ang sentro ng balitang yan ihahatid ni Patrick De Jesus live. Yes, Audrey, tama ka dyan. Magiging regular pa rin ang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal para sa ating mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Yan ay kahit ilan sa mga resupply boats nga ay nasisira dahil sa mga ginagawang panggigipit ng mga barko ng China. Maituturing na pinakamalalang insidente ng pambobomba ng water cannon ang nangyari sa nakalipas na rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa RORE noong Martes, sabay na binomba ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard ang isa sa nirentahang resupply boat ng AFP na Unaiza May 4. So makikita ninyo yung isa sa mga resupply vessel ng Pilipinas, ang Unaiza May o UM4. At kung inyo mapapansin, ay pilit itong hinaharangan ng dalawa sa mga barko ng China Coast Guard. Kanina ay nagbuga ng water cannon yung dalawang barko ng CCG. Sabay nilang binugahan ng water cannon itong UM4 habang pinipilit itong makapasok sa Ayungin Shoal. Sa video na ito, kita mula sa loob ng Unaiza May 4 ang pag-water cannon ng CCG at nabasag ang windshield ng resupply boat. 4 na crew ng naturang resupply boat ang nasugatan na kinailangang bigyan ng paunang lunas. Isa sa lulan nito, si AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Nagtamo rin ng mga sugat sa kamay si Carlos. Minor lang naman yung sa akin, konting sharpness lang. One of the injured personnel, kailangan tie-in, medyo malalim yung sugat. We were not able to do that aboard ship. Yung medical ng Coast Guard did a very good job pero hindi muna tinahe. Nilagyan lang ng bandage. So we have to rush him to our station hospital here in Puerto Princesa in Westcom para tahiin. Anong kinailangan tahiin, sir? Yung sugat sa braso. Sabi ni Carlos, walang dalang supply ang UM4 at unang sabak na naturang resupply boat para subukan kung makakapasok ito ng Ayungin Shoal. Aniya, mukhang wala rin namang planong palubugin ng China Coast Guard ang UM4. I did not feel na mayroong intention na palubugin. It was only the intention was to impede our resupply mission, our voyage to Ayungin Shoal. Just to impede. Kaya if there was a really an intention the ship, tuloy-tuloy sana. But nung masiraan and we stopped, nung sumabog na yung windshield and we stopped already, they also stop the water cannon. Dahil sa makailang beses sa pag-water cannon, naubusan na ng gagamiting resupply boat. Ang ilan kasi inaayos pa. Puro nasisira na yung ating mga resupply boats na ginagamit. Yung UM2 is nabangga, ongoing pa yung repair. Yung dati natin hiniram na lansya sa LGU ng Kalayaan, yung ML Kalayaan, nasira din nung na-water cannon. And itong si UM1, may iniinda na rin siyang mga sira at scheduled na rin siya for repair. Si UM3 naman is maliit, mahina sa alon. Sa kabila nito, tiniyak ng AFP Westcom na hindi maapektuhan ang kanilang operasyon para masigurong magiging regular pa rin ang paghahati ng supply para sa mga Pilipinong sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Other options are available. We're ready to execute ang supply sa Ayungin para sa mga tropa at yung pag-rotate ay hindi masisira ang schedule. Hindi sila maubusan ng pagkain, ng fuel, ng tubig, kung ano man ang kinakailangan nila. Hindi mangyayari yun. Yun ang sinisigurado natin. Ang Unaiza May 4, kahit may mga tinamong pinsala mula sa pag-water cannon ng China, ay maayos din kaagad ayon kay Carlos para muling magamit. Kita nyo naman na on her own power nakabalik si UM4 from Ayungin after the water cannon. So yung windshield lang is madali. We'll probably install yung may reinforced glass para hindi matibay-tibay. And yung CCTV cameras na nasira ay madali namang papalitan yon.
Audrey, kapag naayos nga kagad itong Oneida May o UM4 ay posibleng magamit ito sa susunod na resupply mission. Nung nakaraan kasi nga Rore, Audrey, sabi ni Vice Admiral Carlos, wala itong dalang supply pero sinusubukan ng mga panahon na yon kung kaya nitong makapasok sa Ayungin Shoal. At base sa kanilang computation ay mukhang kakayanin naman itong makapasok sa Ayungin Shoal at makapaghatid ng supply para sa mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Audrey. Again, Patrick, linawin lang natin, kahit merong mga kinukumpuni na mga resupply vessel, merong mga na-damage na mga barko tayo, hindi maaantala yung resupply mission ng PCG. Tama ka dyan, Audrey. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para patuloy nating igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan yung sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad nga yung ating barko na BRP Sierra Madre at may mga nakaistasyon na sundalong Pilipino. Yan yung pagtitiyak ni AFP Westcom Commander Vice Admiral Carlos na magiging regular pa rin ang RORE at gagawin nila ang lahat para nga lahat ng resources ay magamit at may pagpatuloy on a regular basis yung mga RORE mission. Audrey. Alright, maraming salamat, Patrick De Jesus.